Ang tawag natin dyan, pagka ganito yung problem, tawag natin dyan PEMDAS. PEMDAS na iba na to, no? Halo-halo kasi yung topic natin ngayon, no? PEMDAS. Ano ibig sabihin ng P? Parenthesis. Ano yung E? Exponent. Exponent. Etong MD, multiplication division yan. Pero, kailangan, sino mauuna? Kaya nalunok ko po yung... Okay? Sino ang kailangan mong mauna sa kanilang dalawa, hindi lagi si multiplication, no? Okay? Tandaan nyo sa PEMDAS, ito yung pinaka-crucial yan. Sa mga exams na may mga multiple choice, pwede nyo gamitin to. No? Yung M tsaka D, hindi laging una si multiply. Sino mauuna? Yung nasa left. Sa kanilang dalawa, sa multiply, yung nasa left. Okay? Itong dalawa na to, kung sino din yung nasa left. Okay? Meron ding bago ng tawag ngayon, GEMDAS, no? Tapusin mo na yung parenthesis. Yes, tapusin mo na yung parenthesis. Okay? Tandaan nyo yan, Bibigyan ko sang extra ng tanong, no? Okay? Kunin mo muna yung parenthesis. Ang technique natin yung sulat mo dito. 24 minus 4, o di 20. Tapos, pag nakaganyan na, pwede mo na siyang ganyanin. O, tapos ito na, times 2, times 3. O, eto, sino mo una sa parehong multiply? Pareho naman. Unahin mo yung nasa left na lang para hindi ka malito. O, 20 times 2, 40. Times 3, 120. Letter D. No, madali lang siya. Bonus. No? Next. Ay, yung bonus question pala. Sige nga, bonus question. Ano ba yun? Item na yun? 9. Ba yun? Ano ba yung ginabigay ko palagi? 3. 8 yata eh. Ano ba number yun? Yung lagi kong ini-example dito. 8 yata eh. 2 plus 1. Eh, nakita ko lang dito sa ano eh. Hindi. Anong number nga yun? 6 pala, 6. Sorry. Ito. Sige nga, anong sagot dyan? Ano yun, boss? Parang person. Nagkakaiba sagot to. Dalawa kasi nagiging sagot dyan. 9 or 1 yan eh. Alam ko. Tama ba? 9 or 1. Sige nga, paki-comment nga kung 9 or 1. O, magkakaiba. Tinan nyo. 9 or 1. Di ba? Nakikita mo magkakaiba. Pansin nyo ba? Thank you sa mga nag-follow ng ng gifts. Sumasagot sa atin. Magkakaiba. Talaga. Nakikita ko. Ayan o. Kahit kayo tingnan nyo doon sa comment section. Magkakaiba lumalabas. Ayan o. 9-1, 9-1, 9-9-9-1. 1-1-1-1-9-9-9-9. Di ba? Simpleng tanong lang. Di ba? Okay. Unahin mo natin parenthesis. Sagutan na natin. O, parenthesis 3. Di ba? 3. O. So, 3. So, 6 divided by 2 times 3. O, tanong ko sa inyo. Di ba itong ganyan, multiply yan? O, ayan o. O, sige. Sino mo una? Si divide o si multiply? Uy, Sir Clint, good evening. Kasama, follow niya, no? Clint Vincent. Engineer din yan, ano? O, ayan. O, ano sagot? Multiply o divide? Multiply o divide? Magkakaiba, ha? Mauuna yung nasa left. Sabi nga natin, di ba? Left, mauuna yung nasa left. Sino mauuna? Si divide. No, i-divide mo muna. Hindi, sa PEMDAS, no? Sa PEMDAS, hindi palaging nauuna si multiply. Sabi nga natin, yung rule na yan, kung sino yung nasa left sa kanilang dalawa. No? So, sinong nauuna? Si divide. Nasa kaliwa kasi siya. Ano ba yung left? Kaliwa, no? So, di-divide mo muna. Divide. Magiging 3 times 3. So, magiging sagot is 9. No? Nai-gets ba?
Okay? So, yun. 9 ang sagot. Na? Okay? May encounter nyo man tanong na yan. Ayun yung sagot. Okay? Next. O, madali lang to. Next. Madali lang. Bonus number 14. Madali lang. Nakita ko na magkakaiba. Ay, nakuha tong mali dito. Okay, sagutan muna natin. Multiply mo muna. 23 times 1. Wala sa choices. Sorry. 23 yan, di ba? So, magiging 11 minus 23. No? Paano yung rule natin dito? No? Kung naalala nyo, ang tawag natin dito is integers naman, no? Operations of integers ba? Or ewan ko, basta operation sa integers, no? So, ang ginagawa ko dyan, no? Pagka magma-minus ako, 11 minus 23, pag kaya mong i-minus, go lang. Ano ba yung mga kaya mo? Kunyari, 7 minus 5. Ito yan eh. Hindi mo na kailangan gumamit ng rule. Diba? 7 minus 5. O dito, 11 minus 23, parang iba siya. Diba? So, ang gagawin ko dyan, kung hindi ko siya agad makuha sa unang banat, ang gagawin ko dyan, itong minus mapupunta dito sa minuend. Tawag natin dyan minuend. Ano ba yung minuend? Yung binabawas. Ito naman, ano to? Ay, sorry. Subtrahend dyan. Sorry. Subtrahend. Subtrahend. Okay, ito naman, minuend. Binabawasan. Okay? So, ngayon, itong minus na to, mapupunta sa kanya. Mapupunta magiging 11, tapos kanya na yan siya. Ganyan na siya. Tapos may tutubo na plus. No? Tutubo yung plus sign. Okay? Pag tumubo yan, ang gagawin mo, mag-a-add ka na. Paano ang rule sa pag-a-add ng integers? Pagka magkaiba sign, pag same sign, kunyari, 2 plus 3, magiging 5. Tapos, kopyahin mo yung sign nila. Ano sign nila? Positive. No, kunyari, negative 2, tapos, plus negative 6. I-add mo yung numbers, magiging 8, tapos ito, negative din. No? Ngayon, kung magkaiba yung sign, kunyari, magkaiba, 7 plus negative 5, ipagma-minus mo yung number. 7 minus 5, magiging 2. Sino mas malaki? Si 7 o si 5? Si 7. Kokopyahin mo yung kanyang, sign. O, dito, 11, magkaiba sign, pag ma-minus mo, magiging 23 minus 11, 12 yun. Sino mas malaki? Si 23 o si 11? Si 23, kaya kokopyahin mo to. No? Siya, magiging negative 12. Ngayon, wala yung choices, sir. Okay. Ito, depende na to kung susundin nyo, no? Okay. Kung letter E yung, meron kasing option na letter E. Dito sa atin, negative 12 yung tamang sagot. Kasi, dito sa classroom natin, parang utang ng pero very good, Ma'am Jel, no? It's Medials. Dito, ang kailangan ko matutunan nyo is yung process. Okay? Pag mag-i-exam na kayo, at wala din yung choice, iba't iba yung i-examine nyo. Ngayon, kung pwede nyong sabihin na, ma'am, wala po yun sa choices. Kapag positive po sign, pwedeng hindi na ilagay. Yes, pwede nang hindi ilagay. Ito sabihin ko lang, lilinawin ko lang kasi nakaraan may nagtanong na no, about dyan. Okay? Ang tinuturo ko sa CBRC, no, kung mag-enroll kayo sa CBRC, magiging teacher nyo ako, no? Tuturo ko dyan LET, tsaka CSE, no? Ano ba yung CBRC? Carl Balita Review Center, no? Marami yan. 200 branches yan, no? Pwede kayo magtanong dyan. May review din na Napolcom. Yan, lahat marami. Mag-enroll kayo sa amin. May promotion pa, di ba? May nagpo-promote pa. Okay? Ngayon, kapag dito, sa classroom ko, dito mismo, sa channel natin, dito sa TikTok, no? Ang ginagawa ko dyan, inaano ko na, anong lugar po kayo sa CBRC? Dito ako sa San Jose del Monte, pero nationwide naman ako nagtuturo. Depende kung may schedule. Ang kailangan natin makuha ay negative 12. Ngayon, kung wala sa choices, kunyari ang ini-exam nyo CSE, hindi namin ina-advise na isagot mo letter E. No? Ngayon, ihahanapin mo dyan yung may typo. Ganun yung turo namin. Okay? Kung sino dyan yung feeling mo may typo, kunyari nagkaroon ng typo. Kunyari nasa choices dyan, negative kunyari positive 12.
piliin mo na to. Ibig sabihin, nagkaroon na ng typo dyan. Uy, Mindoro branch. Ay, thank you. Depende. Nasa 7K ang CSE. Dito naman is 10 or 11K ata. No? Mag-inquire kayo. Ha? Oo, ganun. Ma'am or Sir Piatos. Ganun siya. Kung alin yung malapit, kung alin yung nagkaroon ng typo, hahanapin nyo yun. Wala kayong magagawa. Pag nag-exam yan. Ganun talaga. Ano conclusion, sir? Dito sa ano conclusion? Dito ang sagot niyo lang negative 12. Okay lang 'yan sa akin, ha? Ibig sabihin mali. Usually naman mali kasi mga choices ko dito. Ha? Dito lang kailangan ko matutunan yung process. Process, ha? Process. Dito process. Process. Kailangan niyo matutunan process. Ayun yung tinuturo ko. Okay? Ito, 10 minus 72 times 0 equals 10 minus 72 equals kapag same, yan, may nakita ko doon, sabi. Kapag same yung answer, sir, kung sino yung una lumabas, ganun dapat. Oo, ayun yung turo din namin, no? Kapag same yung answer, tas parehong tama yun, piliin mo yung una. No? Kasi hindi naman magkakaroon ng pangalawa kung mahal mo talaga yung una, di ba? Ay, iba yan. Professional exam test, may typo? Yes, nagkakaroon yan, ma'am or Sir Ayo. Posibleng magkaroon pa din yan ng ano. Kahit sa mga nag-exam na dito, lagi may typo yan, may typo or kaya umuulit yung tanong, no? Kung ayun ang umiilaw sa mata mo, no? Thank you sa mga nag-follow sa atin, no? Ano sagot dito? O, PEMDAS, di ba? Pag ganyan tanong, PEMDAS. Magkakalimutan. O, 10 minus 72 times 0. Sino mo una? Si minus o si multiply? Pakilagay muna. Minus o multiply? Minus o multiply? Si multiply. Kasi, ito silang dalawa mauuna. Okay? O, ito, linawin natin to. MDAS. Kapag silang dalawa naglalaban, uunahin mo yung left or right. Yung nauna sa left. Dito din, mauuna din yung left. Pag silang dalawa rin yung naglaban. Ngayon, kapag sila naglaban, kahit sino sa kanilang dalawa, laging una to. Ha? Kapag silang dalawa, si M tsaka si D naglaban, yung left ang unahin mo. Pag naglaban si A tsaka si S, si addition tsaka si subtraction nasa left. Okay? So, ang gagawin mo dyan, sino mauna? Siyempre, si multiply. Multiply mo. Pag minag-multiply mo yan ay magiging, ano nangyayari sa panulat ko? Magiging 0 ito kasi multiply unahin natin. And then 10 minus 0 is magiging 10. Very good, letter C. Mas mauna yung ano niya. Hindi kasi pwedeng may maging perfect kaya may typo na magkakaroon ng... Ayun, lagi may typo yan. Paano kapag M-dash lang? Pag M-dash lang, ibig sabihin yung problem nyo, kunyari, M-dash lang. Di ba may tinuturo M-dash lang dati? Kasi, grade 2 yata to or mas mababang grade level. Bakit? Kasi wala ka pang parenthesis tsaka wala ka pang exponent nun. Ano pa pong mahirap sa CSE? Mahirap yung math, mahirap yung analytical. Lahat mahirap. Pero, ang pinakamahirap doon yung oras. No? Sa CSE kasi, time-bounded. Time-bounded. Okay? Kahit sa board, sir, yes, kahit sa board, no? Board exam, sa LET, nangyayari yun. Nagbago na daw, sir, GEMDAS. Pag GEMDAS na, ibig sabihin, alpha na yan, no? Sa atin may mga edad na, tayo? Anong tawag dito? PEMDAS, no? Pag PEMDAS, ibig sabihin, may mga asawa na tayo, tsaka anak, di ba? Pag sinabing GEMDAS, ano naman pinagkaiba pag GEMDAS? Pag GEMDAS is, ito, tayo kasi PEMDAS, di ba? pag PEMDAS ka, automatic yun, 30 plus ka na, ganyan. Joke lang, grouping yan. Pareho lang yun, grouping symbol. No, grouping symbol siya, no? Ibig sabihin ng G doon. Pero pareho lang yung parenthesis din yun, no? Oo. Hindi nyo alam, di ba? Ibig sabihin niya, nagkakaedad na tayo. Thank you po kay Ma'am or Zerzai, no?
pag-send ng rose at ice cream. Thank you po, no? Ice cream yummy. Okay? Pag PE ba? Hindi. Laging una yung parenthesis. Pag PE. Daily cut. Thank you po, no? Sa mga send kay daily naman daily cut, no? Sir Kevin Lee Shop, thank you po sa mga rose. Thank you po, no? Okay? Yes, meron tayong session bukas, ha? Hindi ko pa alam kung ano bukas. Meron kasi kami kompre. No, sa mga hindi nakakaalam, nag-MA kasi ako ng education, major in mathematics. Kompre namin, ibig sabihin ng kompre, bago ka mag-thesis, magko-kompre ka muna. Pinag-aralan nyo lahat ng isa't kalahating taon, pag i-examine nyo na bukas, no? Pero syempre, importante mag-live dito, no? Matuto sa inyo. Panalo na ako doon, di ba? Na-apply ko na yung inaaral ko sa MAED. Di ba? Okay. Let's answer this one. Thank you po, ma'am. Pag-send ng heart, pusa, no? You're awesome. X equals 4, y equals 5. What is 2x plus? 2x plus 3y. Anong value ng x mo daw? Ito, binigay na. Ang tawag natin dito is evaluation. Evaluation. Ini-evaluate na natin yung expression. Bakit expression? Pag sinabi nating expression, yan, galit ka, masaya ka. O, papawala na no? Pag expression, yan ay, ano ibig sabihin ng expression? Masaya, hindi. Expression, walang, kunyari, x plus y. Expression yan kasi walang equation, wala kang equal. Kapag ka x plus y, kunyari, equals to 23, ito ay equation. Okay, yun yung pinagkaiba nun, ha? Ini-evaluate na natin yung ating expression. So, ito, expression yan kasi wala siyang equal dito, no? Okay? Ilagay na natin ngayon. Ilagay mo na to 4 dito. Maging ganyan na. Yung y mo, ano daw? 5. 2 times 4, multiply yan, magiging 8. Ito, magiging 3 times na, magiging 15. Magiging 23. Okay? Letter B. Very good, no? Sir, ano magandang gamitin na ballpen? Ako, personally, HBW, no? Pagka HBW nga gamit ko nung Sabado Linggo Saan ba yun? Hindi ko pinapromote, wala tong, hindi yun paid, no? Yun talaga ginagamit kasi mala dati, yung HBW, kasi mura yun, tsaka maganda siya. Yan, Faber-Castell level 7, yan. Hindi ko siya Pero yung gamit ko is HBW na black. Tips for pre-cal. Kailangan magaling ka sa sa algebra. Algebra and geometry. Yes, pwede. CSE pwede. HBW okay. Panda 64. Sir pa okay. Yung mga wait nga. Teka lang Wala na pala yung lapis, binigay ko pala. Ito yung ganitong ballpen ng HBW, Saan ba yun? Ito, nakikita ba? Ito, yung ganito, ito kasi yung dating gamit ko nung bata pa ako Medyo reliable naman to. Itong HBW na to, ganito. Simula pagkabata ko siguro mga grade 4 yata, di ba, ginagamit. So, ito na yung ganito. May panda rin, maganda din. Bawal yung ballpen saan, yung Sir Pao? Yun, yung kumakalat, yung mga sign pen ba yun? Delikado kasi yun No? Kaya ito, sa akin, ballpen. Akit ito, akin. Dito ako komportable. No? Ito na yung pinakamagandang sulat ko pagka magsusulat No? Tapos lapis, syempre, kung lapis naman yun, iba-iba kasi yung exam, di ba? Meron kasing exam na gumagamit ng lapis yung pag-shade. Sa CSE kasi, alam ko, ballpen lang Ballpen sa CSE. Tapos, doon sa in-examan ko ng Master Plumber, licensure exam, halo kasi yan, pati sa SELE. Mga ganyan, mga civil engineering, mga engineering. Pati sa LET, no? Lapis, Mongol 2 yan siya. Mongol 2, tapos kailangan mo din ng black ballpen. Black ballpen, yan dyan mo isusulat yung yung may panata sa likod yun may mga ganon.
Nakapasa ako nito lang, nung isang araw lang. Kahapon ba? Nung isang araw, no? Kakapasa ko lang nung isang araw, nung Miyerkules. Nag-exam ako nung Sabado-Linggo, July 12. July 12 and 13. Tsambahan lang. Ayan, yung mga board exam yata ng PRC, ganun. Thank you po sa mga nag-congrats sa atin. No? Tsamba lang talaga. No? Lord, thank you. Time management sa CSE, huwag ka magtagal sa isang number. Huwag ka magtagal. Tagal sa isang number. Okay? Tandaan yan ha. Thank you po sa mga nag-congrats sa atin. Thank you po. Dalawa na license ko na, isang LET tsaka isang Master Plumber. Bali, RMP tsaka LPT na ako, ano. Pasado na rin ako CSE eh. May isa pa ako kulang eh. Na pag natapos ko MAED ko, may MAED pa yan, ano. Sana matapos ko siya ngayong taon. Bawal ang cycle sa CSE ha. Ayan, sa mga susunod, ayan. Master, wala magtatawag ng master sa akin. Bawal yan, no? Okay, ito sagutan na natin. 2 raised to 3. Bawal magtawag ng master. 'Di ba? O ito, ang gagawin mo dyan, ito, yung exponent and exponent mo, paano mangyayari doon? I-multiply mo sila, magiging 2, ganyan. So, magiging, wala kang tatawag ng master. Bawal yan. Nagagalit ng ano. Magiging 6, di ba? Tapos, yung 2, ganyan, magiging, ano yung RMP? Ano? Mag-exam ka nun pag architecture yung course mo, engineering, mechanical, civil, ano ba yun? Basta master plumber, yung mga nagbibirma ng sanitary permit yun. Magawa ng plano ng mga tubo, mga ganun. Multiply mo sa 2, multiply mo sa 2, multiply mo sa 2, multiply mo sa 2. So, ilang 2 yan? 6. Ito yung base mo, ay yung i-multiply mo sa sarili niya. Ilang beses, yung exponent yung magsasabi. No? Ito, base din yung tawag dito, no? So, ito base, ito exponent. Yung base, yung i-multiply mo sa sarili niya. Sino mag-i-indicate kung ilan? Si exponent. So, ilan? 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 2, magiging 16. Times 2, 32. Times 2, magiging 64, no? Pwede rin sanitary, pareho. Sanitary and plumbing. No, magiging talaga ako dyan sa mga exponent parenthesis na kapag nakapasa CSE master. Sige, ha? Galingan nyo. Libre nyo ako, ha? Nagpalibre pa, hindi, joke lang. Galingan nyo lang, no? Matuto lang kayo, okay na ako doon, no? Check talaga ko na hindi nagsasolve. Kaya nyo yan, no? Ano lang, pwede mag-multiply sa loob, then multiply sa labas. Multiply sa loob, then multiply sa loob. Sir, ako sagot. Arin, hindi nga. Unahin sa CSE. Ilang seconds. Square root yan. No, square root ng 112. O sige, bigyan ko kayo ng mga tips doon sa mga, ay, thank you po, guhit ni Debs. Thank you po sa mga nag-share sa atin, no? Sabi nila, am I taking else chat? Thank you, sir. Ano po dapat unahin sa CSE? Bonus to sa choices ng tamang sagot. Okay. Ganito, sa CSE kasi, sa CSE lang muna ha, isa-isa lang muna. CSE, ballpen, 180 items. Yung 20 items yata dyan, no? Out of, isa 20 items niyan ay personal information mo. Tapos, 3 hours. 3 hours, 10 minutes ba? Basta 3 hours. Tapos, edi 180 minutes yun. Okay, pagpalagay mo na lang 1 minute per item. Per item. Pag ikaw, pinabasa ka, kunyari may verbal kasi dyan eh. Halo-halo yan ha, hindi sunod-sunod. Yung verbal, analytical, yung numerical, yung general info. 4 na subject yan. No, 1, 2, 3, 4. Hindi sunod-sunod yan. Pag pinabasa ka dito sa verbal, tapos hindi mo agad nasagutan, nagtagal ka dyan ng ilang minuto, wala na. Ha? Wala na.
Hindi po ba 7? Hindi ko alam eh. Basta something ganyan. 70, 181 ko. Basta ganyan. 120 minutes lang ba? 2 hours lang ba? 2 hours ba? 3 hours? CSE. Ano yun yung nga on? Hindi ko sigurado eh. 3 hours. O yan. No, so yung mga yan. 3.10. 3 hours 10 minutes. O yan, ganyan. So pagpalagay nyo na lang ganun, no? Meron ka lang 1 minute. Ha? Homebody talag ano? Ay, sorry, napindot. Homebody shop. Walang time limit. Kasi, basta ganito lang. Ito technique, no? Meron kang 1 minute sa isang item. No? Kapag ka natagalan ka sa isa, lumipat ka agad sa next. Tama yan. Tsaka 80% ang ano dyan. 80% ang passing dyan. Sa usual na PRC, nasa 70 or 75% kailangan makakapasa ka na. Dito 80. Nung pumasa ako sa MPLE, 70% lang. Yung LET, 75. Pero sa CSE, 80% yan. Yes, pero mag-time consuming ka kasi maglilipat-lipat ka eh. Kunyari, ito yun, no? Kunyari, ito yung papel mo. Nakikita ba? Ang gagawin mo dyan, syempre, kung sino yung nauna, sasagutan mo na. Sagot ka kaagad. Ganyan. No? Sagot ka kaagad. Kung anong papel to, sa thesis to, no? T-value. Di ba? Kasi kung maglilipat-lipat ka, pipiliin mo kung ano sasagutan mo, matatagalan ka. No? Okay? So, yun. Let's answer this one. Okay? Square root ng 112. Ang gagawin mo dito, kukuha ka ng mga prime numbers, no? Ano ba mga prime numbers niyan? Paano mo gagawin? Kunyari, 4. Nadi-divide ba sa 4? Kung hindi, divide mo muna sa 2. Paano mo malalaman na divisible by 2? Pag even yung dulo. Divide mo sa 2, magiging 1, 1, 2. Divide mo sa 2, magiging 5, 10, 1, 2, magiging 6. Yan, 12. 56. Tapos, nadi-divide pa sa 2, magiging 28. Divide pa sa 2, magiging 14. Divide pa sa 2, magiging 27. Ngayon, kunin mo lahat yung mga yan. 1, 2, 3, 4. So, si 1, 1, 2 is merong 2 times 2 times 2 times 2, 4 times 7. No? Kasi hindi mo naman agad alam kung ano yung mga factors niyan eh, di ba? Paano mo siya magiging... Okay? Ngayon, pwede mo na siyang isulat dito. Yung 2, magiging 2, yung itong 4 na 2 na to, magiging 2 raised to 4 times 7, no? So, magiging 2 raised to 4 times 7. Yung ito, 2 raised to 4, dahil tayo ay naka-square root, pag sinabi natin square root, may invisible na 2 yan dito. No? Para saan yun, sir? Yung tawag natin dyan is index. No? Index. Okay, so ang mangyayari dyan, yung mga exponent na mga yan, i-divide mo sa 2. Pag yan sakto, makakalabas yan. No, kunyari, 2, ano ba yung 4 divided by 2? Magiging 2. Magiging 2 raised to 2. Yung 2 raised to 2 na yan, makakalabas na siya. Mapupunta na siya doon, no? Parang ganito. 2 raised to 2, di ba? Tapos itong 7 kasi, ang exponent niya lang 1. Reciprocal, pag binaliktad mo yung fraction, no? Ngayon, ito, pag i-divide mo kasi sa 2 to, hindi siya aabot. Kailangan makaka-1 siya. Saan galing yung 7? Yung itong 112 ay factor. Ang mga prime factors niya is 2, 2, 2, 2, 7. No, pag pinag-multiply mo daw yung 2 times 2 times 2 times 2 times 7, ito yung makukuha mo. 112. No? So, mangyayari doon, pagka na-divide mo yan, kunyari, 1 over 2,
Pag umabot siya ng 1, makakalabas yung 1. Kaso hindi siya umabot eh. No? Kailangan, kamukha mo po si Sir Mal. Sabi rin sa akin ng guard nung nakaraan. Talaga, hindi siya na good morning. Sabi niya, Sir, kamukha mo si Malupitan. Walang good morning talaga, sir. Wala. Ha? Paano umabot? hindi pala umabot. Pag umabot ng 2. Sorry. Ulitin natin, linawin natin, no? Nga pala, bagong topic to, no? Etong 112, ito siya. Okay, so, 2 raised to 4 times 7. Okay. Titingnan mo yung mga exponent nila, may invisible na to yan dito. Ito, i-divide mo yung exponent niya. Magiging 2, ganyan. Ngayon, pag dinivide mo yan, kaya ginanyan mo, di ba? Ayan. So, ilan? 2. Diba? Di magiging 2 na lang. Okay. So, pag nakakalabas ito siya, makakalabas na yan siya dyan. Magiging 2. Yung base niya, kakopyahin mo. Tapos, ano na exponent niya? 2 na lang. Kasi na-divide na siya. Ayun yung parang pass niya para makalabas siya doon. No? And then, yung 7 kasi, tinan mo yung 7. Pag yung 7, i-divide ko sa 2, ano mangyayari? I mean yung 1 na exponent niya. Di ba may invisible na 1 yan? So, yan. Ngayon, hindi pwede. No? Remainder 1. Hindi siya makalabas kasi kailangan madidivide siya sa 2. Okay? 2 raised to 4 yan. Ito yan siya. No? 2 times 2 times 2 times 2. 2 times 2 times 2 times 2 times 7. Pag binag-multiply mo yung apat na yan, 112 yan. Etong 2 times 2 times 2 times 2, 2 raised to 4 yan. Etong 7, 7 raised to 1 yan. Okay? So, yan. Bali, si 2 raised to 4 lang yung pwede makalabas. Okay, nakalabas na siya ngayon. Sinong iwan sa loob? Yung 7. No, ito sa itong 2 raised to 2, dahil nakalabas na siya, pwede mo na siyang i-simplify. Isipin mo na lang kulungan yan. No? Ngayon, paano ka makakalabas? Pag i-divide ka sa 2, makakalabas ka. Okay, so magiging 4, square root of 7, letter B. Okay? Next. Yes. Ay, sir, good evening mga estudyante mo sa CBRCC. Hi! Good evening sa mga estudyante ko sa CSE. Dito tayo mag-review. Kung gusto nyo ba mag-review. Ha? Sana makatulong ko sa inyo. Ano yun? Ito sabi ni Sir Alden Richards. Factor the radicand, then pumili lang kayo ng mga pairs. Yung mga walang pairs, may iwan sa loob. Tama yan. Ganitong oras talaga kami nagla-live, no? Okay? 50 items no ngayon, no? Ang mga hyperbole. Okay? So, paano daw to? No? So, solve na natin, no? Sabi niya, eto, tinan mo. 20% of multiply yan, no? Of n is ganito. Pagka ganito yung problem, yung of, multiply. Multiply siya. Yung is, ibig sabihin yan equal 225. Okay?
Ulitin natin ha. 20%, ito yon. Pag off, multiply. 30%, ito rin siya. Pag off, multiply. Tapos yung n. Tas yung is equal. Very good, nakita ko doon, no? Mr. Roden. Equal, n yung is. Tas ito, off. Ito, is. Okay? Malinaw ha? Ngayon, solve na natin. Pero i-convert natin ito ng decimal. Paano mo i-convert yan? 1, 2. Okay, so magiging 0.2. Tapos itong 30, pwede mo siyang gawin din. Maging 0.3. Tapos yung n, di n lang siya kasi yun yung hinahanap natin. So, anong gagawin ko? I-divide ko sila ng 0.2 times 0.3. Para saan? Para ma-cancel sila. No? Para ma-divide 0.2 tapos 0.3. Diba? Ganyan yun. I-multiply ko na muna to silang dalawa para lumiit na yung aking isosolve. 0.2 tas 0.3 magiging 2 times 3 magiging 6. Ilang decimal meron ka dito? Isa. Dito, isa din. So, dalawa. So, ito yung decimal ko. 1, 2. Kailangan magiging dalawa yung decimal ko. 0.06. So, 225, n is equal to 225 over 0.06. Ay, off pala. Sorry. Tama lang i-correct nyo lang ako, no? Minsan na mamalik mata kasi ako, no? Okay, so ito na siya. No, ito na siya. I-divide na natin, ha? Malinaw naman to, brain ko na tong task kasi tayo eh. Mag-divide, no? Okay. So, pag dinivide natin yan, ito yung ating divisor. Ito naman is dividend, no? Okay, so, 0.06 tapos 225. Pwede na ba mag-divide? Hindi pa. Move ka muna. 1, 2. So, 1, 2. So, 6. Tapos ito naman, 2, 2, 5, 0, 0. Ilang 6 makukuha ko sa 22? Ilan? Tatlo? 18, di ba? 22 minus 18, 4 yon. Dagdagan ko ng 5 dito, bring down. Ilang 6 makukuha ko sa 45? 7? 42 yon, no? Ilang 6 makukuha ko sa 30? 5. Multiply mo. 0, baba ko pa isa. So, 3. Letter A. Na? Letter A, very good. Nakita ko lahat, puro tama, no? Okay, next. Letter A, ha? Sa mga gustong kumopya, pwede nyo screenshot. Ha? Sa mga nagre-review, pwede nyo itong kopyahin. Sir, kailan po interest problems and age problem? Tapos na! Tapos na yung age problem. Yung interest, sige, kung maraming mong gusto niyan, bukas yan. Simple interest. No? Yung mga magpa-follow, follow nyo to ngayon, no? Okay? Thank you sa mga SSD mine. Ayan, sige.